Bautismuhan na rin po ako ng 2 beses sa born again. Ngunit hindi ko naman kagustuhan dahil po pinilit lang po ako. Ito po ba ay tanggap ng Diyos? Kasi po naguguluhan po ako dahil nga po ang nasa Biblia ay isang bautismo po lamang. Salamat po. Tama po yung sabi mo, kapatid, na sa Biblia, isang bautismo lang. Pero yung isang bautismo na yun, binibilang yon, yung tamang bautismo. Hindi naman ibinibilang ng Diyos yung mali eh. Kahit ikaw ang Diyos, ibibilang mo ba yung maling bautismo? Ang ibinibilang na isang bautismo, yung bautismong legal sa harap ng Diyos. Parang ganito, no, kapatid? Yung ibinibilang na anak mo sa asawa mo, yun talagang sa asawa mo. Minsan may tinatawag anak sa labas eh. Kung minsan hindi mo pwedeng matanggap na anak dahil baka mademanda ka ng ang tawag doon, biganya. No? Bigamy. Kaya kung minsan kahit anak mo talaga, kung mo sa labas, di mo matanggap. Ang ibig ko sabihin yung bautismo sa Biblia, may isang bautismo, sabi ni San Pablo. May isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Asan yung isang bautismo na yon? Asan yon? Nandun sa isang katawan. Sabi kasi sa umpisa, may isang katawan. Alin ba yung katawan? Sabi sa 1:18 ng Kolosas, siya ang ulo ng katawan, sa makatwid ay ang iglesia. So may isang iglesia. Doon sa isang iglesia o katawan, nandun yung isang bautismo. Batunayan natin doon sa 1 Corinto 12:13, kapatid na Daniel. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Sa isang katawan lang nagaganap yung bautismo. Alin yung katawan? Yung iglesia. Alin ba yung iglesia sa Biblia? Yung iglesia totoo, yung iglesia ng Diyos. Hindi naman born again yun eh. Kaya kahit pabautismo ka sa lahat ng iglesia, paglabas nun sa iglesia totoo, hindi ibinibilang ng Diyos yun. Baliwala yun, walang kwenta yun. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa lahat ng iglesyang ang turo ay utos ng tao, hindi yung ganap na utos ng Biblia, walang kabuluhan pati pagsamba ron eh. Lalo nang walang kabuluhan yung bautismo ron. Bakit? Ang turo ay utos tao eh. Nagpapabaliwala sa kanilang bautismong ginagawa sa tao. Kaya wag kang mag-alala, ba't ka maguguluhan? Di ka pa naman nabobautismohan talaga ng tunay na bautismo, kapatid. Kasi yung nagbautismo sa'yo, walang karapatan. Unang-una, walang karapatan. Bakit walang karapatan? Ang may karapatang magbautismo, yung sinabi ni Kristo sa Mateo 28:19-20. Basahin natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi niya sa mga alagad niya, ituro niyong ganapin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro nyo lahat ng gaganapin ng lahat ng inutos ko sa inyo. Ang may kapangyarihang bumautismo, may karapatan, yung tao o yung mangangaral na nagtuturo nun lahat ng utos ni Kristo. Buo. Yun mismo inutusan niyang magbautismo eh. Yung magtuturo ng lahat ng utos niya. Pag ang ituturo mo lang yung kapiraso, kalahati, kulang, tapos dadagdagan mo ng utos ng tao, yan po, kapatid, ay walang karapatang bumautismo. Ang may karapatang bumautismo, tandaan ninyo, yung mangangaral na nakapagtuturo ng lahat ng utos ni Kristo.
Pagkakulang, walang kwenta bautismo ron. Yun ang sagot ko dun sa iyong ikalawang tanong.